Mga kababayan, nakita nyo na ba to? Or narinig nyo na ba ang balitang ito? Mga ka-GP Natics, dahil hindi pa rin ako makamove on doon sa binabatong balita or yung pagbibintang nitong si Zaldico laban, mga kababayan, kay dating Speaker Martin Romualdez. Ngayon, may isang pahayag. Etong si BP Lustay, mga kababayan. Ito pakinggan nating mabuti. Dahil dito po nabuking ang isang BP Sara Duterte na hindi talaga pwedeng maging presidente ng Pilipinas. Bakit, mga kababayan? Dahil paiba-iba ang kanyang sinasabi, dahil dito mo rin mahuhuli, mga kababayan, ang isang taong sinungaling at isang tao na talagang pinoprotektahan ang mga kakampi. At ang double standard, syempre. Ito, pakinggan natin, mga kababayan, na nabuking po si BP Sara Duterte na matagal na daw po na nangyayari, mga kababayan, ang mali-maleta o pagdi-deliver ng mali-maletang pera. Your reaction lang dun sa mga lumalabas sa Senate hearings, allegations of bags of money being delivered po kaila Congressman Zaldico, Congressman Romualdez. Do you have any reaction on that? Billions of money po. Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yon. Okay, mga kababayan, ano yung sinabi dito ni BP Lustay? Matagal na daw nilang naririnig, mga kababayan, kasi ang tanong sa kanya, ano ang reaction mo doon sa pera? Okay, yung pagdi-delivery ng pera na nakalagay sa mga suitcases. Sabi niya gano'n, matagal naman na namin alam yan. Bago pa lang, pagpasok pa lang namin, pagkaupo pa lang namin as President and Vice President. Mga kababayan, kaya lang ngayon lang yan nailathala kasi meron na nagpatunay. Ito isipin mo ha, inilaglag niya rin po dito yung nakaraang administrasyon. Kasi sa paliwanag niya, matagal na nilang naririnig. Ibig sabihin, right before na i-assume nila ang office, na i-assume nila ang posisyon ng Presidente at Vice President, mga kababayan, ay meron ng ganito. Sa makatuwid, kalakaran na po ito, matagal na. Panahon pa ng tatay niya. Tama? Simula pa ng panahon ng tatay niya, sabi ni Lars J. Gitarista. Correct? Mga kababayan. Pero bakit wala silang ginawa? Okay? Wala silang ginawa. Wala siyang ginawa. Mga kababayan, kasi nga, kapag ito inilathala mo na ganito, na totoo, na noon pa lang umpisang-umpisa, mga kababayan, lagot ang tatay niya. Hindi, Ma'am Margie Barcibal, ibig sabihin, matagal na daw nilang naririnig. Pagpasok pa lang nila, pag-assume nila ng office, ibig sabihin, nangyari na to right before nila makapasok as President and Vice President. Ang ano dito, mga kababayan, ang point dito, hindi ito nagsimula sa panahon ni PBBM. Okay? At sabi ko nga yung mga suitcase na yan na may laman daw di umano ng pera, mga kababayan, baka nga sabi ko dahil yung capture doon mayroong picture na ang ng mga Duterte panahon pa talaga ng mga Duterte nangyayari. 'Di ba? Sa panahon lang talaga ni PBBM, at tama siya, sa panahon lang ni PBBM, mga kababayan, na nailathala kasi ngayon lang may nagsalita. 'Di ba? Ngayon lang may nagsalita na mayroong ganon. Pero, mga ka-GP Natics, ang hindi po nila pwedeng alisin kung saan, kung kailan nagsimula ang pagdi-deliver
ng pera na to. Pinatunayan lamang ng video na to, mga kababayan, yung sinasabi nitong si Yusek Bernardo. Nung sila pa ay nagsisimula, nung siya pa ay naging tao ni Erap, 'di ba? Tapos napunta siya, mga kababayan, hanggang sa siya po ay gawing Yusek. At naging tao siya ni Digong Duterte. Ayun na, mga kababayan, doon na nagsimula ang katarantaduhan at dyan na lumaganap talaga ang korupsyon malala sa DPWH. Simula pa lang ng kanyang dakilang ama. Ito yun. At sabi ko nga, hindi lang yun ang kinokorroborate ng salita na to or statement ni Sara. Kinokorroborate din niya dito yung lumobo yung pera ng mga diskaya. Nung nagkamal sila ng bilyones, panahon din yon ng tatay niya. Hindi panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa makatuwid, ang korupsyon ay hindi po, mga kababayan, nagsimula nung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagsimula pa ito bago pa lang si Pangulong Bongbong Marcos. Sinalo niya lahat ng mga katarantaduhan ng mga nagdaang administrasyon. Yan ang pamana ni Digong sa kanya. Sabi ni Trinity Rose, baka nga may kinalaman din talaga siya, GP, dahil yung USEC sa DepEd na si Trigib ay sangkot sa flood control. Mali. Sino po ang sinasabi mo, Ma'am Trinity Rose? Okay? Si PBBM ba o si Sara? Okay? Hindi, yun natin? Sino ba yung tinutukoy niyong siya? Okay? Si Sara ang tinutukoy niyo kasi may DepEd. Well, mga kababayan, iniisip ko rin yan. Dahil galing USEC ng DepEd dati si Trigib, di ba? Tapos, meron, ang problema kasi dito, dugtong-dugtong eh. Si Trigib ay mayroong, may romance na relasyon kay Secretary Mina Pangandaman. Tapos yung isa pang USEC ata yun, yung kaapu-apuhan ba sa pamangkin ni ES Bersamin, mga ka-GPnatics. So marami, 'di ba? Maaring talaga, sabi ko nga sa inyo, pati yung mga pera na nawawala, yung mga, kita nyo, magtataka ka na lang. Pati may mga ghost students, ghost classrooms, di ba? Ang dami, mga kababayan. So, isa lang ang pinupunto ko dito, hindi ko kailangan paluwigin. Ang pinupunto natin, bakit binabanatan nyo si Pangulong Bongbong Marcos na at gusto nyong pababain sa pwesto dahil korap? Hindi po siya ang korap at hindi po nanggaling sa kanya at hindi po nagsimula sa panahon niya ang korupsyon na nangyayari po, mga kababayan, dyan sa DPWH o kahit sa anumang ahensya ng gobyerno. Dahil bago pa siya pumasok, ay meron na talagang korupsyon na nangyayari. At yan ay nanggaling sa bunganga mismo ni Sara Inday Lustay. Di ba? Tama ka naman, GB, pag upo pa lang ni Sara, alam ba niya na may ganong korupsyon? Ibig sabihin, panahon pa ng tatay niya, ang mali-malitang pera. Di ba, mga kababayan? Pag uwi nyo sa pagkaupo, mga kababayan, dinatnan mo na yan dyan. Ibig sabihin, kung dinatnan mo na yan dyan, kanino nang galing? Siyempre, hindi ka nalalayo pa. Hindi ka nalalayo pa. Mag-backward ka lang ng konti. Mga kababayan, sino ba yung pinalitan ninyo? Ganun lang yun. Di ba? Hindi mo na kailangan maging scientist. Hindi mo na kailangan sobrang maging matalino dyan. Sir GP, maliban kay Saldico na warrant to arrest, may manhunt na din kay Roque at Cassandra Ong. Sabi ni Lars J. Gitarista. Hindi ako masyadong updated kay Roque at Cassandra Ong, mga kababayan. Pero marami pang, meron pang, ang alam ko, DPWH employee na nakatira sa Cavite pero wala sa Cavite, natagpuan dito sa Quezon City. Ang isa pang nahuli, mga kababayan. Okay? Hindi yan uubra kay Lenny si Sara sa 2028 dahil may 16 million na kaagad si Lenny at solid yan plus PBBM.
endorsement. Okay, tingnan natin kung hindi tatakbo si baka kasi tumakbo rin si Risa Ontiveros, mga kababayan, as standard bearer ng mga pink. Okay? Di natin sigurado yan. Okay? So, iwanan na natin yan. Ito naman ang pag-usapan natin. Meron pa ba? Oy, speaking of Harry